Good morning, maupay nga aga Sir Ted, maupay nga aga imo mga listeners na avid followers. Opo, salamat na marami. May tanong po si Chacha dito po sa inyong naihain na resolusyon. Go ahead, Cha. Oo. Good morning po, Congresswoman. Ito nga po ngayon, naghain kayo ng resolusyon. Matagal naman na nating naririnig itong fake news, disinformation, at nagkaroon na rin ng mga iba't ibang investigasyon tungkol po dito. Pero ang sinasabi niyo po kasi, mas malala ngayon compared to before. May particular incident po ba kayo na nakita para kayo po ay makapaghain ng resolusyon na ito? Yung pag-intindi kasi ng iba, etong galawan na may mga fake news, may mga tina-target, nasa mga politiko lang. Pero lingid sa kaaraman ng marami, ito ay bumaba na. Example doon sa aking distrito, merong isang teacher, school head, biglang lumabas yung isang vlogger at sinabi niya, nako, nakakalungkot kasi etong si ganito at pinangalanan ay nag-positive sa HIV. Alam mo yung, alam namin na hindi totoo, pero yung reaction ng community, kasi hindi pa naman talaga natatanggal yung stigma, natulak, almost depressed yung teacher na ito. Hindi ko alam pero marami kasi akong naririnig na pagka magdo-donate ka dun sa kanilang mga foundation, sasabihin nila, ay, fake news pala yun, mali pala yun, sorry, hindi pala siya tama. Mm-hmm. And this is not an isolated incident. Palala siya ng palala at kapag sila ay nagkaroon na ng maraming followers and viewers, yung kanilang talent ay inaalok na nila sa national political fight or dun naman sa mga negosyante. Mahirap kasi para nang nalalaro na. At ang pinakamasakit dito, yung mga totoong journalist, yung mga totoong mga nagbibigay ng tamang balita ay nawawala sa ere. At least na kayo na po na mismo nagbanggit, kumbaga, inihain niyo po ito, hindi lang dahil ngayon nakikita natin, ang dami talagang bashers ng mga senador, kongresista, and even other politicians. Ito po ay para sa lahat, para maproteksyonan ng lahat. Pero dito po, nakalagay dito, mas gusto nyong patindihin yung batas kasi baka nga hindi na naaangkop yung mga batas na meron tayo ngayon dito sa online misconduct na malala po. Yes, kasi ang nangyayari ngayon, inaabuso nila yung freedom of expression. Inaabuso nila yung mga rights na supposedly ando dun sa ating legitimate media practitioners. Pero nawawala ngayon yung kasi maglalagay sila, ito may research kami, ito may ginawa kami, ito nakita namin. Itong isang teacher na ito, yung pala nagtatago lang siya, may anak siya, pero yung kanyang gender ay iba. Yung mga ganitong bagay, ikaw naman na ordinaryong teacher, takot na takot ka naman dun sa future ng iyong anak kasi baka ibuli sa school. You will have the tendency na mangutang para may isettle ka, na i-donate dun sa foundation na namimigay daw sila ng mga kung ano-ano. Pero alam naman natin, it's a legitimate way of extorting. So hindi lang, napakarami na nito sa mga probinsya. May ibubuli sa school kasi yung seaman, yung tatay o yung nanay may negosyo. Tapos ngayon kailangan kang magbigay para ihinto yung pambubuli through online, no? Opo. So, ma'am, meron na po tayo ngayong existing sa ating revised penal code on libel, and then meron na din po tayong cyber libel na mas mataas na po yung penalty. Ano ho ang inyo nakikita na amyenda kung meron man o bagong batas para po dito? Yung unang-una kasi, yung pag-file ng kaso, syempre, kukuha ka ng abogado, magbabayad ka ng legal fees. Medyo mahal na rin yun para dun sa mga middle to low income class, lalo na yung mga nabubuli. Kailangan amyendahan yan, no? Pangalawa, pwede kasing may time bound Hindi pwedeng ang tagal-tagal ng desisyon. Kasi habang tumatagal, marami silang nabibiktima along the way. And how do we strengthen the ICT? Kasi kung mag-take out ng isang page o kunyari, may vlogger dyan, wala nang ginawa kundi magmura ng magmura. Tapos mumurahin yung anak ng isang tao, kapatid ng isang tao, yung alam nilang emotionally medyo malambot at hindi ganun katibay ang loob. So bilang magulang or bilang pamilya, you succumb
to paying them Mm-mm. para lang tantanan yung bata kasi yung bata mentally affected na. The problem is, ang tagal-tagal mag-take out ng DACT. Ang dami pa nilang kailangan daanan. Ang dami pang kailangan gawin. Example, if you're talking about Meta, if you're talking about Facebook, ang tagal ng proseso. By the time that happens, ilang buhay na ang nasira, ilang pamilya na na-extortan, and they won't file a case anymore because yung hiningi sa kanila na 50,000, 100,000, 200,000, inutang pa nila yun. Yes, ma'am. So, okay, medyo ano ho ito, no? Kaninyo, nauuwi na po sa extortion and then pagkasira po ng buhay, pati nga po yung mga pribadong individual, no? Ma'am, how will you legislate? Paano kasi ang concern kaninyo itong mga medium, no? Itong Facebook or YouTube ang tatagal umaksyon. Kasi po ngayon, ma'am, meron tayong itong cyber crime division, meron tayong DICT, etc. So, kailangan pa ba talaga ng batas dito o regulasyon nitong mga government agency kapag naman klaro na po na ginagamit sa krimen yung kanilang mga medium? O paano ho kaya, ma'am? Dapat yung accountability nasa kanila din. Kaakibat nung kanilang medium. Let's say if you're talking about Facebook, you're talking about YouTube, kaakibat doon ay responsibilidad nila na i-vet yung mga qualifications ng mga naglalagay ng programa sa kanila. At dapat din umaksyon sila ng mabilis. Kasi I'm not sure, no, pero nagkakaroon kasi ng alegasyon na kapag itong isa, maraming followers, nagdadara sa kanila ng viewers at merong kasamang pera, medyo matagal na tinatanggal. Now, I know of one country who recently, I believe that was 3 weeks ago or 1 month ago, lahat ng bloggers or pages, kapag hindi kwalipikado ang tao or hindi ka totoong journalist, ay tinanggal ng gobyerno. So dito, ang dali lang sana niya na kunyari ikaw si Facebook, meron diyang mga bloggers. Example, yung isa magbibenta ng produktong pampaganda ng balat, hindi naman niya alam. No, at wala namang lisensya yung produkto. Dapat diyan pagka nakita automatic tatanggalin na ni Facebook. Hindi na maghihintay pa ng maraming complaints. And then in reporting kasi, kaakibat, alam niyo po yun, Sir Ted, mas maalam kayo sa bagay na yaan. Kaakibat nung ating mga media practitioners and journalists, kaakibat doon yung tinatawag natin responsible reporting and responsible researching. So, etong mga ito, yung iba walang hanap buhay, kaya lang matapang magmura, lalabas sila, magiging vlogger na, hindi naman tinatanggal, nabibigyan ng platform. So there should be minimum basic requirements for every blogger or every, what you go, I don't call them media practitioner kasi hindi naman talaga sila legitimate na media. Dapat kaakibat doon, merong minimum requirements para sila makapag-air ng kanilang program or kanilang page doon. Alam niyo, ma'am, ako naniniwala doon sa inyo pong adhikain na hindi dapat nangyayari yan. Naninira ka ng buhay ng, alam niyo yon, etc. Pero medyo thin line ngayon ito when you regulate kung sino lang ang may karapatan na magkaroon siya ng medium access, magkaroon ng channel sa YouTube man o sa Facebook, parang yung contention na sino ka para magsabi na itong taong ito ay hindi pwedeng magkaroon ng vlog. Doon pa lang sa requirement muna ay mukha pong lalabag ka agad sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag. Paano po ninyo maikaklaro ang linyang ito? Kaya nga, Sir Ted, kung pag-uusapan natin, example, may isang vlogger, ang kanyang trabaho mag-promote ng produkto. Talaga namang yung pinopromote niya, kunyari, magbibigay ng medical advice. Dapat naman doktor siya. Opo. Oo, dapat naman doktor siya. Kasi minsan ang dami ng pinopromote na mga supplements na hindi naman siya totoong supplements. And in fact, dahil marami ng viewers, ibang mga pasyente na nagpupunta sa kanilang doktor at makikinig dun sa isang vlogger na babago na yung pananaw. Doon naman sa mga regular program,
alam naman natin kung ano ang basic qualifications ng isang media practitioner. Kasi may mga nakikita kami, ang mga nangyayari sa mga probinsya. Meron niyang lalabas, no? Na-involve na sa ilang scam. May mga kaso na ng extortion. Biglang nagkaroon ng page. Tapos yung page nun, akala mo legitimate. Pero ang ginagawa nila is may mga pinambabanatan at magbabayad itong police, itong teacher, itong fireman. Minsan nagbebenta lang sa public market. Ang masakit yun because 50,000, 100,000 is ilang buwan na nilang kita yon. Opo. Sige. So, doon ma'am sa usapin po ng ganun, yung kinakailangan talaga ng lisensya kung ikaw nagpo-promote ng mga produktong medical, dapat talaga ikaw license, no? Talagang professional. Pero yun nga yung political bloggers, alam niyo ho yun, yung pong mga naghahayag ng kanilang saloobin, yun ho yun parang nandoon yata talaga yung challenge dito. So, ma'am, ito po ay panukala ninyo. Meron na ho ba kayong draft bill tungkol dito? Meron po, I filed House Resolution 1000. Pwede ko pong ipadala in a while. Opo, sige ma'am. So, ma'am, when do you, when will you conduct your first hearing on this? Well, last week, kaka-refer lang sa Committee on Rules. Siguro in magbre-break upon resumption ng July, masimulan na ito. Well, kung medyo pwedeng maaga-aga, mas mabuti sana. Opo. Sige. Pero ma'am, again, ang inyo po kasi nga dito ay tukuyin yung responsibilidad nung medium operator, no? Yung Facebook at saka nung YouTube. Kasi ma'am, meron naman talagang klarong-klaro na. Di po ba, no? Yung, opo. Meron naman talagang isipin mo, bakit pinapayagan ito? In the guise of freedom of speech. Pero kitang-kita mo naman din, doon na lang po sa pagmumuray ka ninyo, no? O kaya po naman, pinuputol-putol yung halimbawa yung programa namin, puputol-putulin, tapos binibigyan ng ibang kahulugan. Pag kami nagreklamo, hindi ka aaksyonan, kaya napapagod ka na lang, hinahayaan mo na lang, kinakontra mo na lang. Alam niyo mga ganon. So, bottom line... Precisely. Opo. Yung nauubos yung oras ng legitimate media practitioners. Kasi minsan nagagamit rin kayo, no? Na puputulin, tapos mag-vlog sila, bibigyan nila ng ibang meaning. And meron din kaming mga nakikilala na parang perpetually hired ng ilang tao na kapag parang protection nila pag may kumalaban sa gusto nila or merong desisyon or question sila, ibabash kagad nitong vlogger na ito. So ang nangyayari, you silence the agencies, the legitimate people who are supposed to protect the Filipino people. Yan ang masakit Nawawalan na ng boses. Minsan yung LGU hindi na a-action ng itong taong ito kasi babanatan sila ng isang vlogger. Yung police merong reklamo dito sa vlogger sa taong ito, hindi na kasi parang naging tool, no? Naging tool na parang yung isang tao, kapag may pera ka, gagamitin mo yung mga vlogger na yon para banatan yung mga kaaway mo. At minsan illegal na ang ginagawa mo, you get protected. Because people in government agencies are afraid to be bashed and are not doing their job. So yan ang masakit. Sige. So, Congresswoman, pahabol lang po na tanong. Doon po sa draft bill ninyo, meron po bang penalties for the platforms? Kasi, kumbaga, sa kanila yung una sa platforms nila ina-upload itong mga fake news na kumakalat ngayon. Maglalagay po ba kayo ng penalties doon? Paano po? Yeah, my proposal is to put penalties on the platform. Now, dahil nga ito ay House Resolution, ipapalabas muna namin like a few examples. No? Meron akong isang vlogger na hindi ko yan naririnig before, no? Pero ang daming teachers na biniktima. Yung mag-a-announce lang na ikaw ay nahawa ng STD o ikaw ay nahawa ng ganitong sakit para ipahiya dun sa local community. Siyempre yung teacher, paano ka makapagturo? And then magdodonate ng 50,000, 100,000. Pag principal ka, dapat 200,000. And nothing is happening. So, the moment they victimize a few, sunod-sunod na yon. And the government agencies that are supposed to act on this, hindi maka-action kasi takot ding ibalita, takot ding mabash. Ba't din nyo pa-entrap yan, ma'am? Tama.
yun nga ang Mhm. mga bagay na nakakalungkot kasi you have to resort to that rather than Mhm. the whole country Mhm. protecting its people. So, Oo. nakakawawa rin there are a lot of legitimate outlets, no? Mhm. Na nagdadala ng tamang balita, tamang impormasyon, tamang paggamit ng freedom of speech, freedom of information. Nalulunod dahil nga inaabuso ng iba. So a few rotten eggs should not ruin the whole industry. Opo. O sige ma'am, well, sabi ko nga, ito ho ay panukala pa lang. Kumbaga, sigurado ako marami po agad dito ang magbabash sa inyo, tututol dito. Ito po ay pagsikil sa karapatan ng malaking pamamahayag. Pero ang sa akin lang is, let the discussion start and the debate begin, no? Para pag-usapan ito. Kasi nga, mga kapatid, hindi rin po naman di maitatanggi na sa atin yung bang, di magdemanda ka, hindi ba? Di magreklamo ka, magsumbong ka, kung ikaw din yung biktima, sa binabanggit ni ma'am, ang hirap din nun. Pero yun nga, mga kapatid, yung thin line to be able to identify sino ba ang maaring ituring mo na walang karapatan para magkaroon ng ganyang channel. Right? Tama. Oo. Mapa-YouTube Sino man ka or para Facebook. sabihin na wala akong karapatan? Kahit na wala akong mababa pinag-aralan ko, gusto kong sabihin ang sasabihin ko. Gusto Kung ko hindi kayo, i-criticize yung gobyerno. kung ayaw nyo, di huwag ka manood. Oo, Ganun yan. Kung oo. di magdemanda ka. Alam niyo yung mga ganong katwiran, ma'am? Yes, kaya nga yun ang nakakasira sa totoong journalism. And dahil nga dun sa mga baluktot nilang paniniwala na yon, parang binigyan mo na sila ng lisensya to discredit every individual. Mabuti kung politiko ang binabash nila kasi nakakalaban yan. Gagastos rin, magkukuha rin ng kung ano-anong mga basher. At problema, yung mga maliliit na tao. Opo. No? Example, teacher ka, pagpasok mo sa school, ang feeling mo, hinuhubaran ka na ng kahihiyan ng lahat. Sa mga impormasyon na hindi totoo. No, maraming mga ganyang bagay. O yung iba kasi na yung kanilang anak, merong sensitivity. Alam mo, hindi Opo. lahat matibay Yes, ma'am. ang loob. Yes, ma'am. May mga Opo. taong mahina ang loob. So, diyan po, Ngayon, ma'am, pagka yung anak na yun, Opo. babanatan, Opo. magbabayad yung magulang. Yan pong, 20,000, ma'am, 10,000, yan pong, ang hirap. yan pong inyong hugot na yan sa inyong distrito yan. Mga ilan po ang kaso ng ganyan? Parami siya ng parami. So, example lang yan, no? Meron akong alam na mga 10 teachers na nabiktima. In my district alone, wala pa yung sa ibang distrito. Okay, sige po. So naunawaan po namin ma'am, ang inyong pong hugot sa isyong ito, ang amin po nga lamang ay pag-usapang mabuti ito na sa ganun po, ay hindi naman po din natin malabag ang ating pong sacred right sa ating pong freedom of speech. Yan po ang ating po lamang dito. Sige ma'am, so mag-aantabay kami sa inyong pong first hearing ma'am, ano po? Meron bang schedule? Yes, sir. And Wala pa I schedule. entirely agree with you and we will update you sa schedule ng unang hearing. Opo, sige po. Damong salamat ma'am. Salamat, sir. Damang salamat. Opo, thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.